Start na tayo. Start na? Sige po, start na po tayo. Excited ho ba ang lahat? Blessed morning, everyone! Lahat ba ay tawag doon? Gising na gising? Sabi nga, every gising is a blessing. Amen? So, kung kahit wala ka pang tulog, 3 hours, 4 hours na ang tulog mo, blessing pa rin yan, kapatid. Yes, delikado kung wala kang gising. Diba? Amen? So, before we start, mag-pray po muna tayo. Tayo po muna yung magsitayo. At isang malakas na palakpak naman dyan para buhay tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po sa oras na ito. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. And without you, we are nothing, Panginoon. And I pray, Lord, we invite the Holy Spirit right now, Lord God, na ma-empower kami, Lord Jesus, ma-transform ang buhay namin at mag-surrender pa ng buhay namin sa inyo, O Diyos. And Lord, whatever na marinig namin, ito ay mamunga ng mamunga, O Diyos, at makita sa buhay namin. And thank you, Lord, alisin niyo po yung pagod, puyat, antok sa bawat isa. Renew our strength, Panginoon, at patuloy na maranasan namin ang iyong kapangyarihan. In Jesus' name, Amen. Blessed morning, everyone! Grabe. Parang halata. Sabi, ganda na kasi hinihingan na ako. Welcome to our private school. Wow. Still, nasa Holy Spirit pa rin po tayo. Tama ba? Lalo ba kayong na-empower sa topic natin mula simula regarding Holy Spirit? Grabe naman, wala akong power, Holy Spirit. Na-empower ba kayo? Oh, amen. Konting recap lang po tayo last Friday. Ang topic 4 last Friday, pero nasa lesson 2 pa rin po yun. Ang sabi nun, you serve believers. So, ibig sabihin, may tatak ka. Sabihin mo, kapatid, may tatak ka. May marka ka. Namarkahan ka na. Kumbaga sa, sino ba may tanong dito? May tako ka na. So, baga, ang banal na spirito or the Holy Spirit is nasa iyo na. Markado ka na. Talaga, kahit saan ka magpunta, kung mawawala ka man, dahil sa marka mo, makikita at makikita ka. O, diba? He baptized believers into the body of Christ. So, nag-connect siya. Once na you are believers, mababaptize ka into the body of church. Ibig sabihin nun, connected ka na sa church. Amen? So, excited ba kayo sa topic na sa araw na ito, sa umagang ito? Nasa lesson 2 pa rin po tayo. The Holy Spirit relationship with believers. The question is, believers na ba kayo? Amen. Grabe, isa lang ang believers dito. Ilang taon na kayo nag-attend? Hindi nyo, believers na ba kayo? Pag sinabi, pag may magsabi sa inyo or magtanong sa inyo, believers na ba kayo? Sasabihin nyo, yes, dapat proud. Because if you have Holy Spirit sa inyo, nagkakaroon kayo ng tapang na sumagot ng tama, ha? Hindi mali. Amen? So, yung topic for today is, siyempre, Holy Spirit pa rin po. Listen to, the Holy Spirit relationship with the believers. So, pag believers ka na, dapat may relationship ka na sa Holy Spirit. May relasyon na tayo dapat sa banal na spirito. It's not about kung bago ka, it's not about kung old ka. Once you say to yourself that I am a true believer, check your heart that the Holy Spirit is within me. Dapat may sagot kayo na. Dapat sa inyo yun. Sa inyo na yung sagot na yun. Amen? O, tanong ko sa inyo, yung Holy Spirit ba ay nasa inyo na? Believers na ba talaga kayo? Of course, topic 5. Ito yun. Dalawa po ang topic 5. The Holy Spirit leads believers and the Holy Spirit comes alongside believers. Diba? Basta believers. As long you are believers, dapat may Holy Spirit ka. E paano yun kung wala po Holy Spirit? Believers na po ako. You should desire the Holy Spirit. Alam niyo, bago po ako, nagtataka po ako sa iba na galing sila ka-power, galing sila yung na-transform ng buhay nila. Bakit ganun? Ako sa narinig ko na Holy Spirit. Dahil ano yung Holy Spirit? Sabi nung isa,
isa sa mga senior pastor that time, you should desire the Holy Spirit sa buhay ninyo as believers. So sa mga oras na ito, if you're confused, ilang araw na ang topic natin regarding Holy Spirit, pero parang may ganun ka sa isip mo, sa puso mo, na you are doubting, you are curious, you should pray to the Lord. Desire, the Lord, I need to encounter the Holy Spirit because I know that I am believer. You should agree that you are a believer. Amen? The Holy Spirit leads believers. Ano ba yung leads na yan? Ano ba? Holy Spirit. Ang Holy Spirit, alam niyo na yan. He is our comforter. He is our counselor. Wisdom. At syempre, part siya ng Trinity. Amen? Naniniwala ba kayo na ang banal na Espiritu ay parte ng Trinitarian? Ano siya? Hindi nasagot. Naniniwala ba kayo? Amen. You should believe. Our God is 3 in 1. Ano ba yun? The Father, the Son, and the Holy Spirit. And sabi doon, the Holy Spirit leads believers. Pag sinabing leads, ano ba yung leads? Ano ba yung believers? Pag sinabi pong leads, mga kapatid, ito yung pinangungunahan na tayo ng banal na spirito. Ginaguide na tayo ng banal na spirito as believers. Amen? Believers that you accept Jesus Christ in your life. Amen? Tama ba? Nag-aaldi ba ang lahat? Gising pa ba? Sabi po dito, sabay-sabay po natin bigkasin ng my power. Sabi doon sa Romans chapter 8, verse 14 and 17, 1, 2, 3, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you purposely. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now, we call Him Abba Father, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His children. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Amen? Napakabuti po at powerful po ang verse ng Romans 8:14. Diba? Yung dilaw po, yun po, at saka yung Abba Father, yun po yung napaka-powerful. But, we need to focus only the Holy Spirit leads believers. Sabi, lead by the Spirit of God. Holy Spirit leads by believers, sabi po doon, sa Romans 8:14, sabi doon, verse 14 ha, sabi po doon, for all who are lead, ibig sabihin doon, pinapangunahan, ginaguide po tayo ng Spirit of God. When you see Spirit of God, ano yung Spirit of God? Yun po yung Holy Spirit. Our children of God. Wow! Diba? Pag nasa iyo pala ang banal na Spirito, ibig sabihin nun, hindi ka lang markado, diba sa previous topic, kundi anak ka pa ng Diyos. Wow! Sabihin mo sa sarili mo, thank you, Lord! Alam mo ako, hindi ako nag-iisa. Sabi doon, once the believers leads by the Holy Spirit, guidance into God's will. Wow! Ayan na. Evidence of sonship, freedom from fleshly control. So sabi doon, number 1, guidance into God's will. So, pinapangunahan tayo sa salita or kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin nun, kung gusto mo magkaroon ng Rebecca, ng Isaac, ng Ruth, ng Boaz sa buhay mo, kailangan talaga puspos tayo ng banal na Espiritu. Kung gusto mo din yumaman, kailangan din talaga natin lead tayo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi doon, once the guidance into God's will, the Holy Spirit helps believers lead the way God wants. Amen? It's not what we think, what we want, what we desire lagi. Amen? Kung sinasabi mo, ay, ang banal na Espiritu ay nasa akin na, mamuhay tayo kung ano ang nais ng banal na Espiritu. Hindi lang yung, ay, may Ruth na kasi ako, siya na talaga to. Ay, may Isaac na ako, siya na talaga. May Boaz na ako. Ang tanong doon, yun ba
ang nais ng Diyos sa'yo? Yung kay pagyaman mo ba, yan ba ang nais ng Lord sa iyo? Guide ba yan ng Panginoon yung kayamanan mo? Pagyaman mo? And next, the Holy Spirit doesn't force us. So, ang banal na Espiritu, kung meron siyang gusto iparating sa iyo or manguna sa iyo, hindi ka niya ipupush, hindi siya mamemersa na gawin mo yung isang bagay. Lagi ko nga sinasabi, pag walang kapayapaan ang isang bagay na ginagawa mo, mapaministry man yan, or yung pagbibigay mo, pagtulong mo sa iba, kung wala kang kapayapaan, ibig sabihin nun, hindi ka pinapangunahan ng banal na Espiritu. Kasi it doesn't force it. Ibig sabihin nun, hindi ka na-anxiety, hindi ka nag-iiba. Dapat you have joy, may peace ka lagi sa heart mo. May kapayapaan ba ang lahat? And sabi diyon sa John chapter 16:13, with the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He was heard. He will tell you about the future. Ibig sabihin ng kapatid, once ang banal na Espiritu ay nasa iyo, katotohanan lagi ang ipapakita niya sa inyo. Kahit masakit man yan, once na ang banal na Espiritu ang kumilos dyan, accept the truth. Sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Diba? Amen? Ganun po talaga kasi we desire na mag-guide tayo ng banal na Espiritu. So whatever na nais ng banal na Espiritu, kailangan natin yakapin. Amen? Sabi nga, He will tell you about the future. Mali mo, pati yung future Rebecca mo, future Boaz mo, Isaac mo, once na-guided ka ng banal na Espiritu, makikita mo. Amen? Next, sabi doon, yung next po, evidence of sonship. Ibig sabihin doon, katunayan na anak ka ng Diyos. Once na lead tayo ng banal na Espiritu, ibinibigay din pala ni Lord ang evidence of sonship. Ibig sabihin nun, yung katunayan na anak ka talaga ng Diyos. Diba sabi nga sa previous na, yun yung marka. Yung marka na yun ang magpapakita din na ebidensya na anak ka ng Diyos. Proof of belonging of God's family. So, kung pili mo wala kang pamilya, dahil believer ka, you believe in the Holy Spirit, hindi ka nag-iisa. And Spirit living is a mark of true disciple. Siyempre, pag true disciple ka, dapat ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Tama? Amen? Buhay pa ba? Gising pa ba tayo? Amen. Sabi po kasi dito sa Psalms 143 verse 10, teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. So, ibig sabihin doon, matuto tayong magpaturo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin din doon, dapat ang Holy Spirit ang manguna sa atin. We need to humble ourselves, we need to surrender ourselves sa banal na Espiritu. Kung sa tingin, kahit saan, ministry man yan, kailangan Spirit din talaga tayo. Para lalo mong makita kung ano ang tinuturo ni Lord o ng banal na Espiritu sa iyo. Amen? Para hindi ka rin maligaw. Kumbaga sa pagdadrive, once na alam mo at guided ka ng Google Map at tama, updated yung Google Map mo, hindi ka mapapunta sa kaliwa, sa kanan, or sa maling direksyon. Tayo as believer, once that the Holy Spirit is with us, hindi ka mapupunta sa kaliwa, sa kanan, bagkus tamang direksyon ang mapupuntahan mo. Hindi mo man makuha pa yung desire mo talaga, but you believe that you are Spirit leads. Ibig sabihin ng Spirit leads, kapatid, that the Holy Spirit is within you, pinapangunahan ka, hindi ka maliligaw sa journey mo. Tamang destination ang mapupuntahan mo. Amen? Malinaw ba? Amen. Next is freedom from fleshly control. It leads believers away from sinful desires and towards holiness. Totoo yun mga kapatid. Once na believers ka na and you say to yourself that you are
by the Holy Spirit, whatever na mga simple desire na yan. For example, sa pag-inom, distribution. Tawag doon, once you surrender and you desire the Holy Spirit, alam mo yung sa tingin ng ibang magic, pero sa talagang na-transform ang buhay mo. Amen? Pero dapat talaga totoo. Pero ang tanong dyan, natanggap ko na yung banal na spirito, pero kasi nandun pa rin ako sa simple design. Minsan, nagagawa ko pagtagumpayan. Tapos kinabukasan na naman, nandun na naman ako. Kapatid, tawag doon, araw-araw tayo binabago ng Diyos. So, araw-araw natin i-desire palalo na ang banal na spirito ay manahan sa atin. Para lalo tayong maging banal sa paningin ng Diyos. Amen? Kung mamali ka man ngayon, napainom ka ng konti lang naman eh. 0.5 lang naman eh. Lord, bukas na magbabago ako. So, let the Holy Spirit transform mo. Hindi ang tao ang magpapatransform sa tao. Tama? Hindi, nagbago kasi ako dahil na-in-love ako. Wow. Pwede bang nabago ako dahil sa Panginoon ako na-in-love. Dapat ganun na ang ugat natin. Leads us into freedom. Totoo yun, na ang banal na spirito, once na nasa inyo, maglilid talaga siya ng kalayaan. Kalayaan para sa mga laman. Yung mga sinful desire talaga. Amen? Yung mga kasalanan. Alam mo, ang sarap ng pakiramdam na nakalaya ka sa bagay na kumukontrol sa inyo. Amen? Amen? Lahat ba ay nakalaya na ba? Kung hindi pa, sabihin mo, lalaya rin ako. Kasi lalo mo lang isurrender talaga at i-desire ang banal na spirito sa buhay mo. Amen? Sabi doon sa Galatians 5:25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our lives. So, dapat araw-araw talaga ang banal na spirito ay nananahan sa atin. Totoo yun, di ba? Kaya di ba may prayer na, Lord, araw-araw niyo po ako baguhin. Ibig sabihin nun, Lord, hayaan mo ang banal na spirito ay lalong manahan sa akin. Kasi kung ikaw lang sa sarili mo, napakahirap, 100% napakahirap talagang magbago. Totoo? Kaya, pag-empower ka talaga ng banal na spirito, yung bagay na akala mo mahirap mababago talaga yan sa Lord. Amen? Kunti na lang po. What we must do. So ano ang dapat natin gawin para lalo tayong malid ng banal na spirito, mag-guide palalo ng banal na spirito, ma-empower ng banal na spirito. Di ba dapat may gagawin tayo? Ano yun? Una, discernment. Dapat i-discern talaga natin. Sabi doon, learn to recognize the spirit voice through scripture, prayer, and inner conviction. Sino nakakaalam dito yung katalastas ng safeguard? Tapos parang hindi na parang may magsasalita, di ba? Sa buhay po natin, once we are led by the Holy Spirit, may maririnig talaga tayo na inner conviction. Sabi nga ng iba sa term sa labas, konsensya. So dapat kung ano man ang naririnig natin na gano'n na inner voice, dapat i-discern natin. Ito ba'y galing sa Lord? O galing lang sa sarili ko? O galing lang sa napanaginipan ko? O dahil sa may nabasa ako? Para lalo mo ma-empower ang discernment mo, we should learn how to read our Bible. May Bible ba tayo? Lahat? Siyempre, meron dapat. Bible sa Bible apps or your hard copy, okay din yun. Kasi bakit? Doon mo malalaman kung ano ang tinuturo sa inyo ng banal na spirito. Prayer, yun nga yung sabi ko sa inyo lagi, kanina pa, na once you pray, lagi mong isasama ang banal na spirito. The Holy Spirit be with us. Holy Spirit, empower me. Holy Spirit, ikaw ang manguna para mabago ang buhay ko. And inner conviction. So, dapat sa prayer talaga tayo. Hindi lang yung thank you Lord. Okay naman mag-pray tayo na thank you Lord lang. Pero pag alam mo na sa sarili mo na kailangan mo
talaga ng something na ma-empower ka or nasa, ano ba itong nakikita ko, naririnig ko, kay Lord ba ito galing? Inuwid mo na agad yan sa Panginoon. Holy Spirit, ito ba ay talagang ginagay mo para sa akin? Siya ba talaga si Boaz ng buhay ko? Siya ba si Rebecca? Siya ba si Ruth ng buhay ko? O diba? Kahit doon lang, makikita mo kung paano kumilos ang banal na spirito. Amen? Second, obedience. We must surrender even when it challenges personal comfort or ambition. Actually, as believers talaga, ang hindi naman, para lang sa sarili ko, isa sa pinakamahirap is sundin is yung obedience. Bakit? Kasi hindi naman tayo yung puro talaga na believer before. So bago tayo maka-accept talaga as believers sa Panginoon, madami tayong gusto, madami tayong desire, madami tayong gustong gawin, ambition, gawin mapuntahan, or gusto kong yumaman, diba? So once na gusto mo talagang tanggapin ng buong buo ang banal na spirito at gusto mo ma-empower siya, you need to surrender everything sa Lord. Yung pangarap mo, love life mo, lahat-lahat, wala kang ititira. Kasi kailangan mo talagang sumunod sa Kanya. It's not what we think, what we want, what we desire lagi. Pag gusto mo ma-empower ng banal na spirito. Amen? Next, transformation. We must be spirit-led living, produces the fruit of the Spirit, shaping character and witness. So, once as believers, and sinabi mo na tanggap mo na ang banal na spirito, dapat may transformation tayo. Hindi man to yung 100% na transformation. Kasi ang transformation as believer na na-empower talaga ng banal na spirito, depende yan every person. Meron yung agad talaga na transform. Amen? Meron naman talaga level 1 hanggang naka 2 years na siya as believers, level 1 pa rin. Kasi bakit? Paunti-unti. But the most important is may transformation. Kumbaga natisod ka man, bumalik ka ulit, magpa-transform ka ulit sa Panginoon. We need to produce the Spirit, fruit of the Spirit. Ano ba to? Yung siyang nabunga ng Spirito, yung love, patience. Ang pinakamahirap dyan sa lahat, yung pinakadulo, yung self-control, lahat doon sumasablay. Kahit sumablay ka, magpa-transform ka pa rin sa Panginoon. Amen? Hindi yun yung dahilan para lang yung tumalikod ka. The more ka na natitisod sa siyang nabunga ng banal na, kung saan ka natitisod lagi, yun yung tayuan mo at magpa-transform at sabihin mo sa Lord, Lord, I need your Holy Spirit. Transform me every day. Amen? Amen? Okay, God bless you next Friday. Amen. Sige po, tayo po muna magsitayo. Hallelujah. Mag-pray mo tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you po sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoon. Truly that we are believers, Panginoon. And right now, Lord, I pray that the Holy Spirit be with us, Lord. Empower us, transform us, Panginoon. At masumunod kami, Lord, sa gusto ng banal na Espiritu. It's not about what we think, what we want, what we desire. It's all about you, Jesus. It's all about yung Panginoon, walang kalooban mo ang siyang masunod, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, sa mga oras na ito, kung meron man kami kahinaan, Lord God, regarding sa pagsunod o piling namin, hindi namin maranasan ang banal na Espiritu sa oras na ito, iparanas niyo po sa bawat isa, Lord God, ang banal na Espiritu, like a fire, Panginoon, or like an electricity, Panginoon, na dumadaloy sa katawan nila. Hallelujah, Lord. Araw-araw ang banal na Espiritu ay kumilos po sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, Lord God, sa mga oras na ito. And Lord, salamat po sa kapangyarihan ninyo, sa salita niyo, O Diyos. And Lord, protect us and cover us with your precious blood of Jesus. In Jesus' name, Amen.